Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao, 4:59 ayon sa Philippine Standard Time. Bangon na po tayo ngayong Wednesday morning. Talaga nga namang nalalapit na ang Pasko kung kaya't maginaw na. Magtutuloy-tuloy nga ba yung jacket weather natin at pagbaba ng temperatura? Yan po yung sabay-sabay nating aalamin. Dito lamang po yan sa ating programa. Live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV. Nangunguna sa paghahatid ng ulat panahon, araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung weatherman, Harry Bayona, makakasama nyo ngayong Wednesday, December 4, 2013. 26 na araw na ang lumipas simula nung tumama sa bansa si Bagyong Yolanda. Sa puntong ito, mahalagang tayo ay magbalik tanaw hinggil sa nasabing bagyo. Matindi ang iniwan nitong epekto dahil 6 na beses naglandfall ang nasabing bagyo. Una na nga po itong naglandfall sa Giwan, Eastern Samar noong November 8, 4:40 a.m. at huli itong tumama sa Busuanga, Palawan alas 8 ng gabi. Yan na pong huling landfall ni Bagyong Yolanda. Ang nasabing bagyo ay nagdulot din ng storm surge. Ang storm surge nga po yung pagtaas ng alon sa dagat na hanggang sa 7 meters dahil sa isang malakas na bagyo. Sa kasalukuyan, 3 beses nang nakaranas ng storm surge ang bansa. Una noong 1897, pangalawa noong 1912, at pangatlo nga ngayong taon at lahat ng kaso ng mga storm surges ay naitala sa lalawigan ng Leyte. Maraming lugar ang naapektuhan ni Bagyong Yolanda at kabilang po dyan ang Regions 4A, 4B, Region 5 at dalawa sa pinakamatinding tinamaan ng bagyo ay ang Region 7 kabilang ang Cebu, Bohol at Negros Oriental. At ganon din po ang Region 8, kasama naman po dyan ang Eastern Samar, Northern Samar, Western Samar, Southern Samar, Leyte, Samar at Biliran. Kasama rin po sa mga naapektuhan ng nasabing bagyong Region 9, partikular po yan sa Zamboanga, at kasama rin po dyan ang Region 10, partikular po yan sa Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte at Misamis Oriental. At sakop din po ng mga naapektuhan ni Typhoon Haiyan o Bagyong Yolanda, ang Region 11, partikular po yan sa Compostela Valley at Davao Oriental, at ganun din po ang Region 13, partikular po sa Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Agusan del Sur, at Dinagat Islands. Samantala, silipin na rin po natin ang updates mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDR-RMC. Mahigit 5,000 katao nang nasawi habang mahigit 26,000 ang sugatan at mahigit 1,000 katao naman ang nawawala. Ito ay kaugnay pa rin ng pananalasa ni Bagyong Yolanda sa bansa. Ayon sa pinakauling tala ng NDR-RMC sa kabuuan, mahigit 2 milyong pamilya na ang apektado ng pananalasa ng bagyo sa 57 syudad sa Regions 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 10, 11 at Caraga. Ang malalakas na hangin at ulang dala ni Bagyong Yolanda ay nagdulot din ng pagkasira ng mga kabahayan. Umabot na sa mahigit 1 milyon ang nawasak na tahanan at sa kabuuan nagkakahalaga ng mahigit 34 billion pesos ang nasirang agrikultura at istruktura. Sa kasalukuyan, limitado pa rin ang operasyon sa Tacloban Airport at dagdag pa dyan hanggang ngayon ay nararanasan pa rin ang pagkawala ng kuryente sa ilang municipality sa Region 4B, 5, 6, 7 at 8. Sa usapin naman ng supply ng tubig sa kabutihang palad sa Leyte, sapat na umano ang supply ng tubig as of November 15. Sa Rojas Capiz, nag-resume na ang water services pero limitado pa rin ang supply nito. Sa Antique, 40% na ang functional na municipal water districts habang 70% naman sa Iloilo. And as of press time, merong mahigit 35,000 na personnel na nakadeploy. Ginagamit din pong mahigit 1,000 sasakyan, 112 seacrafts at 164 aircrafts para sa rescue at relief operations sa mga naapektuhang lugar. Simula November 11 hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin nasa ilalim ng state of calamity ang ating bansa. At mga kabayan, sa ating pagbabalik, atin po nga alamin ang lagay ng ating panahon at may makakapanayan po tayo na Pag-asa Weather Forecaster. Kung kaya't wag po kayong aalis at magbabalik po ang Panahon TV.